Hello guys, what's up? So ito na naman tayo nakakuha na naman ng ating sasawsawan. So ito na nga guys, so kung napanood nyo yung live ni Kuya Bal nung nasa Thailand, 'di ba? So alam mo talaga ito si Kuya Bal, asar. Ang galing mang asar. Tingnan nyo naman guys, niyaya pa talaga si Kuya Bobby na na samahan daw siya papunta kay Medit kasi magkukulab sila ni Medit. O ito, 'di ba? O sige guys, pakinggan niyo kung paano paano ka hindi matatawa dito. Grabe, tawang-tawa talaga ako dito kay ito yung sasawsawan natin ngayon. So pakinggan niyo to guys. Huwag kang mag-alala, andito si Papa Bal mo, Medit. Hindi kita iiwan. Kuya, basta kami ni Bobby TV ay magka-medit kami. Bobby, sama ka sa akin sa isang araw, mapanaga tayo kasi makulab kami ni Medit, Bobby. Ano, masama ka Bobby TV? Ayaw ko, ay pambira ka naman, Bobby. Hello guys, what's up once again ito. Nako, tayo makikisawsaw sa muli. Nako, mainit na issue, no? So, parang grabe sikat na sikat ngayon si Medit sa mga issue. Pero ano yun, pabor yun sa kanya, di ba? So, mas lalo siya magkakaroon ng maraming views. So, ito na nga guys, di ba kung napanood nyo yung yung live ni Kuya Bal nung nakaraan, 'di ba? So yung tungkol kay Medit. Alam niyo, tawang-tawa talaga ako doon nung niyaya niya si Kuya Bobby na pupunta doon ng Naga para bisitahin si Medit. Tapos tawang-tawa talaga ako, tawa ko ng tawa habang pinapakinggan ko yung kasi 'di ba si Kuya Bobby, sila yung founder ng Danjoy, sila ni Miss Bopel, no? Tapos si Kuya Bobby pa talaga ang yayain. Grabe talaga si Kuya Bal. Talagang the best na si Kuya Bal kung pagdating sa mga jokes, no? So, asar. Grabe mang asar, no? So, yun nga. Pero alam naman talaga natin na si Kuya Bal talaga is talagang may puso. Yung talagang madali siyang magpatawad or makalimot sa mga bagay na gano'n, no? Na kahit na sinisiraan na siya or basta siya yung kaya nga minsan nakakalungkot, no? Na napakabuti ng puso niya pero yung mga iba nagagawa pa rin traidorin, nagagawa pa rin sirain, 'di ba? I-bash. So nakakalungkot lang 'yun na gano'n. Pero 'di bale, kayang-kaya naman niya ni Kuya Bal i-manage na ganyan kasi totoo talaga yung puso niya. Kaya isa talaga siya sa hinangaan ko. Sa totoo lang guys, noong nag-start ako noon kasi may isa na talaga akong channel so hindi ko lang tinuloy. So, sa kanya talaga ako na-inspired. Yung talagang nung nag-start ako noon, sabi ko sana maging kagaya ako ni Kuya Bal na dumating yung panahon na mag-click din. Tapos yung parang gusto ko yung ginagawa niya na mag-charity, magtulong. Siya talaga yung ko, sa kanya talaga ako na-inspired. Kasi una ko kasi nasubaybayan ang doon ni Kuya Bal yung sa Kambal. So doon ako nag-umpisa. Tapos yun nga na kahit hindi pa noon malakas ang YouTube is talagang tumutulong na siya. It means yung pagtulong niya talaga sa puso kasi kahit walang camera, tumutulong. So yan ang mga totoong, hindi ko naman sinasabi na porket may camera hindi na totoo yung pagtulong. Pero ibig kong sabihin, hindi ang pagtulong niya is walang kapalit, 'di ba? So noon hindi pa naman kalakasan yung YouTube niya, 'di ba? So tumutulong na talaga siya. So talagang may puso siya sa pagtulong. So yun ang punto ko doon. Tapos yun nga, 'di ba, sabi nga niya doon is wag kang mag-alala Medit, andito ako, hindi kita pababayaan. So, pero alam ko naman na talagang pwede mangyari 'yon, no? Si Kuya Bal pa ba? Talagang pagdating sa bagay na 'yan, ako 100% alam natin 'yun kung pagdating malang sa pagtulong ng pag-uusapan is number one na talaga siya. Kaya lang natawa lang talaga ako doon sa niyaya niya si Kuya Bobby na, Bobby punta tayo ng Naga, puntahan natin si Medit. O di syempre alam mo naman si Kuya Bobby na talagang ang founder ng Danjoy, di ba? So, tapos si Kuya Bobby pa talaga ang yayain. Tawang-tawa talaga ako, no? Sabi ko, grabe talaga si Kuya Bobby. Asar talaga to. Ang galing niya talaga mang-asar. So, yun na nga guys, no, ngayon. So, balik tayo sa sa issue ni Medit.
'di ba? Talagang pinagsasalit-salitan ngayon si Medit, no? Ng mga reactor sa kung ano-anong mga issue, no? So, sa akin naman ha, para sa akin, kahit pa siguro yayain ng Kalingap or ni Kuya Bal, parang sa tingin ko hindi naman ni Merit na maiisipan na bumalik ulit, no? Kasi kumikita na siya sa YouTube, 'di ba? Malaki na yung ano niya, malaki na yung, 'di ba nung inexplain ni Ma'am Bopel, kung tutuusin malaki nang kinikitan niya sa YouTube. So kaya nga 'di ba? So ang understanding ng iba kaya umalis na yung sponsors kasi nakita na may kaya na ni Medet, kaya na niya yung sarili niya kahit na wala ng sponsors, no? So hindi natin alam kung yun talaga ang dahilan kung bakit iniwan ng sponsor. So yung YouTube niya kasi is malalaki din ang mga views, 'di ba? So parang hindi na rin niya kailangan na bumalik pa siguro sa Kalingap lalo pa doon sa mga nangyari. So siguro hindi naman ganun siya kagarapal, 'di ba? Para maisipan pa na bumalik. Tsaka yung mga supporters naman talaga niya, 'di ba? Mababasa mo naman is talagang naka-stick naman sa kanya yung mga supporters, no? So kahit na nagsipag-alisan na yata yung mga ibang sponsors, parang may mga iba naman yata na pumalit na mag-sponsor. So kaya talagang hindi mawawalan siguro ng sponsors. Sana all may sponsors, no? Ang suswerte naman nila. So yun nga, so medyo nakakalungkot din kahit papaano, 'di ba? Ako sa totoo lang, medyo na-disappoint lang ako sa kanya. Doon nga sa narinig ko na issue na pinapabakbakan niya yung Kalingap or yung Danjoy ba? Hindi naman ako sigurado doon. Parang doon lang ako na nasaktan sa mga naririnig natin na mga kwento na mga ganyan na parang minasama niya yung Kalingap after all ng mga natanggap niyang tulong, 'di ba? So may gana pa mag ganyan. Minsan kasi ang mga tao, no, nabubulag sa pera, no? Yung parang pag porket nakita mo na medyo maangat ka na or nakakatikim ka na ng pera, yung parang hindi mo na minsan nakakalimutan mo na kung saan ka nag-umpisa. So minsan yun lang ang nakakalungkot. Pero dahil wala naman nga talaga akong talagang knowledge, no, sa mga nangyayari. So syempre hearsays na napapanood lang natin. Tsaka hindi ko naman talaga gaano pinanunood yung mga ano ni Medef. So pinupuntahan ko lang ang channel niya pag may mga gusto lang din talaga ako i-confirm, no, na marinig ko talaga mismo sa bibig niya. Pero yung sabihin mo na hindi, simula talaga nung umalis siya sa Kalingap, never na rin talaga ako nagka-interest, no? Kasi syempre, mahal natin yung Kalingap. Sabi ko nga pwede pa natin siya suportahan kung wala talaga siyang ginawang mga ganyang kwento, no? So, syempre nakakasama ng loob yun. Kasi syempre alam natin kung paano siya nagsimula, 'di ba? Kung paano siya nag-umpisa. Tapos porket ngayon gaganunin mo. Syempre masama ang loob natin kasi syempre mahal natin yung Kalingap, so ayaw natin ng may ganun, no? So yun na nga guys, na iniisip ko lang din, pinag-iisipan ko din na sabi ko parang hindi naman, parang malabo na rin siguro na babalik siya if ever man, no? Tsaka sa tingin ko din naman siguro baka hindi naman ganun babagsak yung niya, yung channel kung sakali man magsipag-alisan yung ibang tumutulong, no? So baka kaya din naman niya na talaga i-sustain yung channel niya na para lumago. So wag natin ibig sabihin ako sumama lang naman talaga ang loob ko sa ganung bagay na parang ang dami ko din naging question sa kanya. So lalo na doon yung mga words na inapi siya, pero yung mga lang naman yung mga umaano lang naman sa kanya dati, yung mga nagsasalita ng ganyan. Pero ako kasi talaga, kung babalik, if ever man na bumalik siya sa Kalingap, parang yun ang hindi ko din talaga siguro matanggap na masisira ang Danjoy. Wala namang problema kung bumalik siya sa Kalingap, pero walang involvement dapat siya doon sa Danjoy kasi yung Danjoy na yan, ate na yan, forever na yan, 'di ba? So yun na yung talagang isusupport natin hanggang dulo.
Pero yung sasabihin mo pa na magkakaroon ng issue kasi bumalik si Medet, parang yun na yung hindi maganda do'n. So, wala namang problema kung pabalikan niya talaga ni Kuya Bal kasi si Kuya Bal naman talaga yung makakapagdesisyon do'n. So, sila ang ano, silang founder ng Kalingap. So, sila ang may mga rules. So, sila ang may mga karapatan do'n, 'di ba? So, ang atin lang naman, siyempre tayo ng mga viewers, taga-suporta. So, masasaktan tayo do'n, 'di ba? Basta wag lang maapektuhan ang Danjoy, sa akin walang problema 'yan. So, hindi lang magka-issue ang Danjoy, sa akin walang problema 'yan. So, ano man ang mga gawin nila, okay, go. 'Di ba? So, basta wag na nila pakialaman yung Danjoy. So, may gano'n ano, kala mo naman talagang ako yung may karapatan magdesisyon. Hindi, syempre, 'di ba? So, yun na yung sinuportahan natin, yan na yung minahal natin, kaya dapat hindi na yan magulo, no? Basta yun, napaisip lang ako kanina, natatawa ako kay Kuya Bal. Sabi ko, asar talaga si Kuya Bal. Si Kuya Bobby pa talaga ang yayayain. Di ba nakakatawa? Alam mo, joker kasi si Kuya Bal. Tapos yun nga, so, ang dami-dami ngang ano, ang dami-dami ngang umiikot na issue ngayon tungkol kay Medet. Tsaka ito, may pinanood ako sa kanya na live niya na parang habang nagsasalita siya, pinagmamasdan ko talaga siya. Yung talagang yung word by word na lumalabas sa bibig niya, yung parang minsan nafe-feel ko na napaka-inosente niya, no? So, minsan naiisip ko din na parang kawawa din na putaktihin talaga siya ng ano, putaktihin ng kung ano-anong mga issue, no? Kasi, oo, ako ayoko din ng minsan ng mga sinasabi niya na parang may mga kayabangan, ganito, ganyan, di ba? Pero pero minsan ina-analyze ko na parang, di ba sinasabi na matalino siya? Pero sa tingin ko, parang hindi ganun kalalim ang pagkakaintindi niya sa mga bagay-bagay, tsaka sa mga binibitawan niyang salita. At saka yung parang ano ko, yung parang inosente siya sa mga nangyayari. Yung parang hindi niya naiisip ba yung kahihinatnan ng mga binibitawan niyang salita or yung mga naiisip niya or yung mga pagkakaintindi. Parang yun ang naano ko ha, yun ang nafe-feel ko kapag pinapanood ko yung ano niya, yung kasi nga sa tingin ko, o sige sabihin na natin na 22. Pero dahil nga bago lang siguro siya, bago lang, siyempre ba alam natin na bago lang siya dito sa social media, no? Yung parang mababaw pa talaga ang pagkakaintindi niya sa mga bagay-bagay. Siyempre, 'di ba? Sa edad niya na ganyan, siyempre hindi pa naman talaga niya yan gamay lahat or magpaikot or talagang magkaroon siya ng deep knowledge sa mga nangyayari or 'di ba? Para sa akin. Ako, sabi ko nga hindi ko na siya gusto na guluhin ang Danjoy. Ako, yun lang naman ang part na yun na parang ayoko talaga na mapakialaman. Pero sa ibang bagay, ayoko mag magbigay sa kanya ng mga sasabihin na ganito ganyan. Basta ako nagalit lang talaga, sumama lang talaga ang loob ko sa kanya doon sa mga issue, no, na pinabakbakan niya yung Kalingap, na mga naririnig natin na parang inapi, kaya na question ko siya noon. Saan banda ka inapi ng Kalingap? Na samantalang kitang-kita natin kung paano siya sagana sa lahat. Tapos ang maririnig mo na word, inapi, asa ng hostesya sa ganong klaseng pananalita na naapi, 'di ba? So, which is na sabi nga ng iba, hindi naman 'yun is galing talaga sa bibig ni Medit na salita na inapi. Kumbaga, doon lang naman siguro sa mga nagre-reactor sa side niya, sa side niya. Siyempre, mga palakasan niya ni, 'di ba? Alam niyo na. So, ganun. So, doon ako na offend, na sabi ko, ha? Samantalang lagi tayo nakasubaybay, bawat video na nandoon siya, lagi tayo nanonood. Tapos wala naman akong nakita doon na parte na inapi siya. Sagana nga eh. Tapos inapi. 'Di ba? So saan banda? Kaya na question ko yan noon, saan banda ka inapi ng Kalingap, 'di ba? So yun. So ngayon, yung parang basta pinagmamasdan ko
yung pananalita niya na hindi pa talaga gano'n kalalim ang pagkakaintindi niya sa mga bagay-bagay. Kumbaga yung ano lang, yung mababaw lang yung mga pagkakaintindi niya sa mga nangyayari, sa mga bagay-bagay. Kaya parang parang tingin ko yung parang naiinosentehan ako sa kanya. Kasi nga siyempre 22 yata si Medit, 22 no, tsaka baguhan lang. At saka yung mga taong nakakahalubilo niya, mga sumusuporta or yung mga nag-sponsors, malay ba niya, 'di ba? So ibig ko sabihin, wala pa siyang ganong kalalim na knowledge para pag-aralan yung tao, pag-aralan yung mga nai-encounter niya. Ganun ang naano ko sa kanya ha, ganun yung nasisense ko. Ganun yung nasisense ko sa mga galawan niya. Na basta kung ano lang yung ngayon na na-encounter niya, parang ganun lang niya ka-easy na parang bigyan ng mga meaning, no? Parang hindi yung minsan tayo kasi talaga nilalaliman natin yung pagbibigay ng ano, ng kahulugan, 'di ba? Yung siya kasi hindi eh, no? Kaya parang parang sabi ko nga, worth ba na talagang bigyan ng ano, ng mga medyo malalalim na mga pagko-comment sa kanya? Parang sa tingin ko hindi worth na maraming masasabi kasi mababaw lang ang pagkakaintindi niya. Parang feeling ko sa kanya yung mga binibitawan niya is wala lang. Samantalang yung iba, apektadong apektado. Samantalang sa kanya, wala lang. Hindi niya dinidibdib or basta wala lang. Yung napakababaw lang ng pagkakaintindi niya sa mga bagay-bagay. Yun ang nafe-feel ko. Kaya dyan sa mga nagre-react na to do, inaano siya, sinusugod. Sabi ko nga, parang sa kanya wala lang eh. Parang hindi niya ramdam yung iisipin natin na nasasaktan siya. Parang feeling ko hindi siya nasasaktan. Parang feeling ko talaga wala lang sa kanya. Kasi nga, mababaw lang yung pagkakaintindi niya. Hindi niya nilalaliman yung pag-intindi niya sa mga sitwasyon, sa paikot niya sa mga nangyayari. Ewan ko ha, basta yun lang ang nasisense ko sa katauhan ni Medit sa ngayon. Kasi nga bata pa siya. Bata pa siya. Hindi pa talaga niya kaya bigyan yun ng mga mas malalalim na kahulugan yung mga nangyayari ngayon. Kaya yung mga sinasabi ng iba, baliwala lang sa kanya kasi hindi niya ninanamnam. 'Di ba? Na o katulad na lang 'yan sa sabi nga, narinig ko din talaga yun mismo sa sinabi niya na hindi naman ito tungkol sa pera-pera lang. Hindi naman importante ang pera-pera lang. Kaya nga nung narinig ko yung sinabi niya na ang kailangan niya is yung suporta. Ang ibig niyang sabihin is yung parang moral support or nandoon ka na nakasuporta sa kanya. Kaya nga na-question ko din, bakit yung bagay ba na yan hindi niya natagpuan sa kalingap? 'Di ba? Na samantalang yung mga angels kontento sa naibibigay ng mga kalingap. 'Di ba nakikita mo naman yung mga kalingap, mga kahit mga boys 'yan, yung talagang mafe-feel mo yung concern, yung support andun. 'Di ba ang sarap nga nila mag-care, magmahal sa mga angels, 'di ba? So ramdam mo na talaga mga big kuya sila ng mga angels. So, kay Medit, sinabi niya na hindi lang naman pera-pera, hindi naman sa lahat ng bagay puro pera. Ako nagigets ko 'yon. Nagigets ko yung ibig niyang sabihin na hindi naman niya sinasabi totally doon na hindi niya kailangan ng pera. Hindi sa lahat ng bagay, okay, may part ng pera, kailangan niya ng pera, pero hindi totally sa lahat ng bagay is nakatingin lang talaga siya sa pera. Siguro ang iniisip niya, yung kailangan din niya talaga, yung maramdaman niya na may taong nakasuporta sa kanya. So sabi ko nga, sa kalingap, hindi ba niya yun na naramdaman? Hindi ba niya yung nakuha? So, ngayon ba is ngayon, lumipat siya dyan. So, kaya niya yun nasabi kasi hindi naman niya talaga totally naramdaman na
ang hinahanap niya talaga is hindi sa lahat ng oras is pera, 'di ba? So dahil nga marami nga ang mga nag-react na kumbaga binigyan yun ng ibang kahulugan na hindi ni Medit kailangan ng pera. Sa akin ha, opinion ko to ha, opinion ko, hindi ko sinasabi na tama ako. Ang pagkakaintindi ko doon, hindi naman niya sinasabi na hindi niya kailangan ng pera. Hindi, kumbaga andoon na, syempre andoon na yung pera, pero sa atin naman kahit naman sa atin, 'di ba? May mga part ng problema natin na hindi naman sa lahat ng bagay is pera yung solusyon. So minsan kailangan natin ng kaibigan na magbibigay talaga sa atin ng fully support, no? Yung ano ang tawag niyan, moral support. Kasi 'di ba may financial support, moral support, mga ganun, 'di ba? So yun ang pagkakaintindi ko. Pero hindi ko siya inaano ha, hindi ko siya kinakampihan, binabalanse ko lang kasi syempre pangit kasi na parang parang naaano tayo ng pag-unawa natin, no? Yung nalalagay tayo doon sa malayong ano ba, nabibigyan natin ng hindi magandang kahulugan. So, yun. Pero ang ano ko lang doon, bakit sa Kalingap hindi ba niya nakukuha yung hinahanap niya? Lahat naman eh, sa Kalingap, nandoon na yung care, nandoon na yung support kung kailangan mo ng suporta, di ba? Andyan sila lagi, andyan sila lagi present anytime na kailangan mo. Love na ibibigay nila, financial, lahat, lahat. Mga boys pa yan eh. Mas masarap nga magbigay ng care yung mga boys, di ba? Kaysa sa mga kapwa mo babae. So, so yun ang ano, yun ang na-question ko siya doon. Bakit hindi yung mga hinahanap mo ba na yan, hindi mo ba nakuha doon sa Kalingap? Na samantalang binibigay naman nila ang lahat. So, para sa akin, ang paglipat niya sa kabila dahil sa nasilaw siya sa mga sponsors or 100% may nagsulsul sa kanya na dahil marami nga, 'di ba, maraming inggit sa Kalingap. 'Di ba? Maraming inggit sa Kalingap siguro yung nung mga panahon na yun na nandoon si Medit, binigyan na naman ng ibang mga viewers or sponsors ng kahulugan. So dahil mga inggit sila lagi, kaya siguro sinulsulan nila si Medicine. Mag-ano ka na lang, gumawa ka na lang ng sarili mong community. Andito kami, susuportahan ka namin. Kasi kung walang sabi niyang kay Medit, paano yan maglalakas ng loob na gumawa ng sariling niyang community kung sa sarili lang niyang desisyon, 'di ba? Syempre hindi. So ibig sabihin, may tumulak sa kanya, may nag-push, o sige, gumawa ka ng sarili mong community, andito kami nakasuporta sa iyo. So yun, 'di ba? So ngayon nga, ito naman na nag-alisa na yung mga nag-sponsors. So although in-announce ng mga nag-sponsors na hindi na nga talaga sila sponsors, so sila pa rin nun ang nakakaalam ng totoong dahilan. So 'di ba ang sabi nga ng sponsors is maghahanap sila ng deserving. Para sa akin din naman talaga, Total nagba-vlog na rin naman siya, 'di ba? Kumikita na siya. So dapat lang naman talaga na yung mga nag-sponsors maghanap pa ng mas kailangan ng kasi para sa akin, pag kumikita na si Medit, no, nag-stick ka pa, ang lalaki pa ng mga binibigay mo. Parang hindi na yun pagtulong. Kasi, ang pagtulong, yung nakikita mo talaga na kailangan talagang tulungan. Pero yung kung kumikita na siya, naka-stick ka pa rin, parang sa palagay ko hindi yung pagtulong. Ini-spoil mo na yun, yung tao. 'Di ba? So kung talagang ang gusto nyo is pagtulong, maghanap kayo ng mas higit na kailangan ng tulong para marami ngang matulungan. Huwag na yung kumikita na andun ka pa rin naka-stick, ikaw pa rin na magbibigay. Ikumusta naman yung mga ibang nangangailangan, 'di ba? So para sa akin ha, kung umalis man yung sponsor, hindi ibig sabihin na parang tinalikuran na nila si Medit. So baka na-realize ng sponsors na kaya na niya. So kailangan na nila maghanap. So hindi natin alam kung ano talaga ang totoong rason behind of that. Kasi syempre may mga naririnig tayo or nababasa na
umiba na ang ugali. Kaya nagsawa na yung nag-sponsors, nagalit, o 'di ba may mga kwento na ganyan. So hindi natin kung alam kung ano yung totoo. Kung yung talagang sponsors nag-decide na maghanap na ng iba yung deserving na tulungan na mahirap, 'di ba? Or umalis siya kay Medit kasi may napansin sila na hindi maganda or hindi nila nagustuhan. So sila lang ang nakakaalam ng totoo kung ano ba talaga yung totoo. Pero kay Medit, sa nababasa ko sa katauhan ni Medit, yung mga nangyayari na yan, hindi siya apektado. Hindi siya apektado. Parang totoo na hindi talaga siya apektado kasi parang yun ang nasisense ko sa personalidad niya kasi nga hindi pa talaga niya kaya intindihin ng malalim yung mga nangyayari. Mababaw lang yung pag-intindi niya, no? Na chill lang. Okay, umalis kayo. Okay lang, walang problema. Yung ganun lang. So siguro nga talaga hindi siya apektado. Saka narinig ko nga, 'di ba sinabi nga naman niya, totoo naman talaga na wala naman talagang permanente dito sa mundo. Kahit kaibigan mo, people come and go. People come and go. So wala talagang mag-i-stay sa'yo unless best friend mo talaga yan na talagang minahal ka, nagmahalan kayo na mag-stick sa'yo. Pero hindi pa rin yun 100%, 'di ba? Kasi ako naniniwala talaga ako na walang permanente, no? Talagang may dadating, may aalis. Pero sabi nga, pag may umalis, ang dadating is mas the best yun, mas higit yun. So yun nga ang sinabi niya na, kaya nga siguro kalma lang siya kasi may umalis, pero sabi niya may dadating, may panibagong sponsors, 'di ba? Na dadating. Kaya siya chill lang, kalma lang. So umalis kayo. At saka besides, kahit magsipag-alisan na lahat ng sponsors niya, kumikita na siya sa YouTube eh. May sarili na siyang YouTube. Kumbaga hindi na siya maghahabol-habol sa mga, kasi naka-build na siya eh. 'Di ba? Yun ang naano ko kay sa kanya, naka-build na siya. May pundasyon na siya, 'di ba? So unless kung yung mga sumusuporta sa kanya magsipagsilayasan, yung mga nakasubscribe sa kanya mag-unsubscribe, yun lang, dun siya matatalo, 'di ba? Pero kung ang umalis lang naman is yung mga sponsors, pero yung mga viewers niya, yung mga supporters niya mag-stick sa kanya, buhay na siya diyan sa YouTube niya. Kasi 'di ba inexplain ni Bopel na sa mga views niya, malaki na yung kita niya. So ibig sabihin, kaya na niyang mabuhay. Wala mang sponsors, hindi na talaga necessarily na nandiyan pa yung mga sponsors. Ang importante na lang sa kanya yung mga viewers na mag-stick para nga magkaroon siya ng mga views, 'di ba? Oh. So, kaya iniisip ko, sabi ko nga, kaya ko lang naman siya na ikumpara kay Carla. Kasi ang akin lang naman ang punto ko doon. Kung tutuusin, di ba ang kalingap naman is binibigay naman yung laya. Pag nasa tamang panahon na, bibigyan ka naman ng laya na magkaroon ka na ng sarili mong channel, di ba? Di ba gano'n naman sila? So ngayon, di ba si Carla, di ba dyan sa post ko na yan, mayroon akong title na Carla versus Medit. Kasi nga, ang feeling ko kasi, si Medit hindi nakapag-antay sa tamang panahon na ipagkaloob sa kanya ng kalingap na magkaroon ng sariling channel, 'di ba? So parang tingin ko sa kanya, nagpasulsul siya doon sa kabila at nasilaw siya sa kung anong natatanggap niya. Na samantalang sa kalingap, magkakaroon din siya ng sarili niyang channel sa tamang panahon. Kasi tignan mo ngayon si Carla. So anong pinagkakaiba ngayon nila ni Carla? Si Carla, 'di ba, unang upload pa lang ng video, ang laki na ng views. O at agad-agad na monetize, ang laki ng subscribers. Kasi bakit? All out ang support ng ng Kalingap, buong Kalingap, 'di ba? Viewers lahat. Kaya ibig sabihin, nakapag-antay si Carla sa tamang panahon, hinug na siya. Si Medet, na unang umigsit, gumawa ng sarili niyang desisyon, 'di ba? So, pero hindi sa akin clear ha, kung ang pagkawala ni Medit sa Kalingap is siya talaga yung nagpaalam na umalis, or
Hindi ko alam kung ano talaga ano, pero ang alam ko siya yung umalis, siya yung nagpaalam, 'di ba? So yun ang naiintindihan ko. Kasi basta yung last na video nila, nagulat na lang ako noon. Alam mo yung time na yun, syempre lagi nga ako nakasubaybay diyan eh. Hindi ko pa talaga naiintindihan. Hindi ko akala ko nga prank lang yun eh. Akala ko talaga prank lang yun. So hindi ko talaga masyado pang inintindi yun kasi akala ko prank lang yun na hindi na kasi siyempre 'di ba ganun sila mga mahilig sila mag-prank, gumawa ng ganitong kwento kasi nga love team. Tapos sa susunod na episode magugulat na lang tayo kasi ganito, 'di ba? Akala ko kasi talaga yung last video nila prank lang yun ni Dan or sa mga viewers. Yan talaga ang pagkakaintindi ko nung. Kaya parang hindi talaga sa akin clear. Hindi talaga sa akin malinaw. So, nung ito na nga, na mga ano na, so doon ko na naintindihan na, wala na pala, umalis na pala talaga siya sa Kalingap, hindi na talaga siya parte ng Kalingap, o, 'di ba? So, hanggang sa sumunod-sunod na yan na may mga kwento-kwento na o may mga kwento na inapi siya dun sa Kalingap, may mga kwento na ganito. Yun na yun. So doon na ako nakaramdam na parang pumait na yung ano ko sa kanya na dati, syempre nung sila ni Dan, sinusuportahan natin sila. So parang umano na yung pakiramdam ko sa kanya, yung parang umiba na parang syempre dati sinusuportahan mo, pinapanood mo. Siyempre umiba na yung timpla ng ano natin pakiramdam. So kaya parang hindi ka na ganado na sundan mo pa siya or suportahan, 'di ba? So umalis ka na ng Kalinga, pwede umalis ka na. So ibig sabihin wala na sa hindi na natin kailangan siya sundan para suportahan. Pero 'di ba ang daming sumuporta talaga sa kanya. So yung di sa akin clear kung yung mga nakasuporta sa kanya is galing pa ng Kalingap or doon sa mga nag-sponsors na sa kanya, 'di ba? So hindi ko alam yung mga ganyan. So yun nga, 'di ba ang daming issue sa kanya ngayon, no? Na sabi ko nga pag tinitignan ko siya, parang hindi naman talaga siya apektado. Hindi hindi talaga siya apektado, no? Yung parang chill lang talaga siya, chill lang siya. Tsaka siguro iniisip niya, oh, kahit maubos kayo, eh, may sarili na rin naman akong YouTube, eh, 'di ba? Kumikita na ako, so hindi ko na kayo kailangan, no? So yun ang ano, yun ang napapansin ko. Kaya minsan sabi ko nga, ang daming gumagawa ng mga ano, reactions sa kanya, no? So ang daming binabato sa kanya. Pero feeling ko naman, baliwala lang sa kanya yun. Parang hindi naman niya yun dinidibdib or parang wala lang sa kanya, no? Parang wala lang, yung parang who cares? I don't care. Yung parang ganun. So yun ang napapansin ko sa kanya na 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 nagiging response ni Medit. I don't care. Chill lang ako. Hindi ako apektado. Yung parang ganun, no? So, yun nga. So, ako ha, kung akong tatanungin, kung hindi ko talaga narinig yung mga ganyang words na pinabakbakan ng kalinga, so, pero wala naman akong confirmation no? Kasi hindi ko naman talaga narinig mismo sa bibig niya, di ba? Na, syempre, sumama yung ano natin sa kanya, yung pagtingin, di ba, pumangit. Siyempre, na-disappoint tayo. O, siyempre, nagalit tayo sa kanya. Tapos, yung inapi, parang dun talaga ako na ano sa kanya. Dun lang ako nagkaroon ng issue na parang nainis ako sa kanya. Kasi after all, na tinulungan ka, nakita namin kung paano ka inumpisahan o tapos after ng ano ganyan-ganyan ka na, 'di ba? So, doon lang naman ako nagalit sa kanya. So, sabi ko nga kung walang ganyang issue, siguro naman kasi ang alam ko 'di ba maayos naman yung ano yung pagpapaalam niya nung natapos, 'di ba? Nag last vlog pa sila tapos maayos naman yata ang usapan at maayos naman yata ang pag-alis, no? So yun nga lang ang nakasama na na nagkaroon nga ng mga ganyang ano issue na ano pabakbakan mo yung kalingap or inapi ako sa kalingap. So galing lang naman yan doon sa mga nagre-reactor sa kanya, 'di ba? So tapos ito na nga, sabi ko nga kung talagang tatanggapin pa siya ni Kuya Bal, kung pabalikin, at saka siguro kay Rab, okay lang din naman, 'di ba? So naging parte, naging maayos ang pag-alis. Pero basta wag lang maapektuhan yung Danjoy. Yun lang ang ano, yun lang siguro ang sa akin, no?
wag lang maapektuhan yung Danjoy kasi ano na yan eh, binild na natin yan eh, 'di ba? So yan na yung sinusuportahan natin, yan na yung minahal natin ngayon. So sabi ko nga, naisip ko nga no, parang bagay sila ni David, i-love team if ever. Tapos naisip ko bigla, si Ingkit. Kanino si Ingkit malilipat? Kasi sabi ko bagay si David tsaka si Medit. Sabay ganun, sabay ganun. Oo ba? So basta wag lang maapektuhan ang Danjoy. Wala na tayong magagawa doon, 'di ba? Lalo pag magdesisyon si Kuya Bal, wala tayong magagawa. Pero syempre nakakainis kung pakikinggan ni Kuya Bal ang sarili kong opinion at kung hihingiin ang aking opinion kay Medit, parang hindi ganun kabigat yung issue sa Kalingap. Pero yung yung isang lalaki, yung MG ba yun? Kasi talagang nakatatak talaga ito sa utak ko, nakatatak ito sa utak ko. Nung umalis na si Medit sa Kalingap nang pumunta ng Hong Kong, nung nakita ko yan si Marinduque Gala na sinusundo si Medit sa airport, alam mo na patulala talaga ako, yung talagang tinititigan ko siya. Parang ito yung parang ito yung nasa Kalingap. Tapos nagulat ako, bakit siya yung nagsundo kay Medit? Alam mo sa tulang tumatak talaga yan sa utak ko. Pero inano ko lang, sabi ko, parang ano ba ang nangyayari, no? Kasi nga umalis na si Medit, tapos parang siya yung nag-organize doon. So ito na nga, habang tumatagal, iyon na nga ang nangyari, di ba? So lumipat pala siya sa community ng Medit. Nakakatawa, no? Pinagpalit ang Kalingap kay Medit. Ano ba naman yun? No? Nakakatawa. Ang tatag-tatag ng Kalingap, tapos pinagpalit lang doon kay Medit, no? Tapos ito na nga, sabi ko kung itong si MG ang bumalik sa Kalingap, parang mas yun ang hindi ko matatanggap. 'Di ba? Parang yun ang mas hindi ko matatanggap na halimbawa tanggapin ni Kuya Bal. Kasi nga 'di ba nagtanong si Kuya Bal sa mga viewers kung payag or okay na pabalikin yung mga nawala, yung umalis. Siguro pwede naman, depende sa case to case basis. Kung hindi naman talaga mabigat yung kasalanan, so bakit hindi? 'Di ba? Pero kung traitor kasi, dapat total 'di ba? May rules ka na binigay. So panindigan mo yung rules para hindi naaabuso. Kasi ang mga iba, so siguro sabihin, kahit gumawa kami ngayon ng kapalpakan, mapapatawad din naman kami agad-agad, makakabalik lang din naman kami agad-agad. So parang nasisira yung reputasyon, no? Yung nasisira, nalalabag yung mga binibigay na rules kasi parang feeling ko noon hindi napapanindigan, no? So hindi naman sa selfish tayo, 'di ba? Kung yung founder nga hindi nag-iisip na magdamot, so sino ba naman tayo para magdamot? Pero syempre viewers tayo, 'di ba? So syempre malaking ambag din tayo kasi viewers tayo, taga-suporta. So pwede naman natin na hindi na suportahan, 'di ba? O so yung mga ganun. Kaya para sa akin, siyempre may opinion tayo. May mga opinion tayo na nanonood na mga viewers. Siyempre may opinion tayo, may masasabi tayo doon, 'di ba? So ang akin lang naman is opinion ko. So sino ba naman ako? Hindi naman ako parte ng Kalingap. Kumbaga ibig sabihin, nagiging parte lang ako kasi taga-suporta ako, no? Pero wala naman ako doon sa listahan nila na ganito, no? So ang akin lang naman as supporters, viewers, na siyempre may opinion tayo, 'di ba? So kung tatanungin, kung hihingiin yung opinion natin, yung mga umalis na lalo pa kung talagang mabibigat ang case nung umalis, lalo pag yung pagiging traitor, wag nang pabalikin, no? Pero dahil nga si Kuya Bal talaga is napakabait na tao. So doon nga ako hanga, kaya doon ako nalulungkot na napakabuting tao pero nagagawa pa nilang gawaan ng kwento, i-bash, maging masama, 'di ba? Alam mo, naalala ko yung dati, yung si Kapiso ba yun? Yung kumalaban talaga na pinaiyak si Rab. Ay grabe, binanat-banatan ko din talaga yung sa mga comment ko. Yung parang talagang grabe yung gigil ko doon. Kaya sabi ko, pag mga ganyan talagang hindi na yan bigyan ng chance, 'di ba? Kasi ang plastic 'di ba? Nung nandiyan, grabe kong makapuri, ipaglaban.
Tapos yung pala kaplastikan kasi sa loob-loob pala. Ibig sabihin yung mga sinasabi niya hanggang bibig lang pala yun, wala naman sa puso, 'di ba? Kasi kung tutusin, kakaunting issue na yun eh. Tapos gaganunin, oh. Tapos ngayon isa na naman itong si ballpoint. 'Di ba? Hinangaan ko yan, sinubscribe ko yan, ginusto ko yan, sinusuportahan ko yun yung mga videos niya kasi 'di ba although palamura siya, pero gustong gusto ko kasi yung matapang eh. Gustong gusto ko yung matapang na pinagtatanggol si na Kuya Bal in a way na matapang ka. Tapos ngayon lately malalaman mo ganyan kinalaban, 'di ba? Mga manggagamit, mga expert na kasi ang mga yan eh. Mga expert na yan dyan sa YouTube. Mga alam na nila magpaikot ng tao, maglaro sa ano nila, sa negosyo nila, no? Kaya no wonder. Pero ang akin, si Kuya Bal, totoong tao eh. Yung parang ang sakit na hindi niya deserve. Hindi niya deserve ng mga ganong klaseng tao. Sa sobra ba namang kabaitan niya, tapos ganun lang ang matatanggap niyang kapalit. 'Di ba? So doon ako nasasaktan. Masakit sa akin 'yun kasi ibuti sana kung plastic. Hindi naman plastic si Kuya Bale, 'di ba? So totoo yung puso nila sa pagtulong. Kaya masakit. Masakit na after all nang ginawa sa inyo, yun ang igaganti nyo, di ba? Yun ang ipapalit. Sabi ko nga, wala naman masama kung gusto nang umalis, idi umalis, wala naman pipigil, di ba? Lahat naman may karapatan, may kalayaan. Pero, ang pag-alis mo, wag ka na sana gumawa ng kwento. Kasi isipin mo na lang na nakinabang ka. What I mean is, isipin mo na lang nung mga panahon na kailangan mo sila, nandyan ka, na nakuha mo yung gusto mo. Tapos umalis ka lang, wala namang problema kung umalis ka. Bakit mo pag kailangan gumawa ng kwento? Para ano? Saan ka banda magiging sikat doon? Kaya minsan tinatanong ko yun. Umalis ka na nga eh, di ba? O sige, may iba ka ng kinapitan. Pero ang tanong, bakit mo kailangan murahin sila, siraan sila? Minsan doon ako nagtataka eh. Saang banda ka magiging sikat kung ang inalisan mo na nakatulong sa'yo, babalahurain mo? Parang hindi ko magkuha-kuha ang point dun eh. Hindi ko mag-gets. Bakit? Ginawaan ka ba ng masama? Minsan di ko talaga di ko talaga naiintindihan yung mga ganyang style. Parang ang labo, parang ang hirap intindihin. Buti sana kung umalis ka, kaya ka umalis dahil may malaking issue doon sa loob. Kaya umalis. Pero kung wala naman, tapos maririnig mo ngayon, sinisiraan yung tao na kung sino naman yung nakatulong din sa'yo, di ba? Ang sakit lang. 'Di ba? So, yun, yung mga ganyang klaseng tao, dapat manindigan si Kuya Bal, wag nang papalikin. Wag bigyan ng pagkakataon na maging traitor ulit, 'di ba? Kung sa bagay, minsan kahit magdesisyon si Kuya Bal, kung ang mga viewers naman talaga is traitor rin din yung mga ganong klaseng tao, wala din naman magagawa, 'di ba? So yun, so sana nga talaga, sana matapos na yung mga ganyang gulo-gulo, no, na minsan napapansin ko pa, 'di ba dapat pag nasa loob ka ng kalingap, mga reactors dapat nagkakaisa, no? Minsan, sa bagay din natin naman yan makontrol kasi kanya-kanya ano naman talaga, no? So hindi na tayo pwede makialam dun, makisawsaw kasi nagsasawsaw lang tayo at wala tayong rights magbigay ng mga ganyang klase. Hindi, ako lang naman as viewer, siyempre nag-observe tayo, no? Pero siyempre, lahat ng sumusuporta sa Kalingap, siyempre mahal natin yun kasi nagtatanggol sila, no? So sana nga lang talaga magkaisa para mas lalong lumago yung Kalingap, mas lalong lumawak, mas lalong maraming matulungan, no? So, yun lang. So, basta yun, naano lang kasi talaga ako dun sa ano ni Kuya Bal, sa pang-aasar ni Kuya Bal. Grabe, asar talaga si Kuya Bal. Pero kahit na in a way na pang-aasar yun, pero alam ko na totoo sa puso niya yung pagsabi niya kay Medit na andito lang ako para sa iyo, 'di ba? So alam natin yan si Kuya Bal, pagdating sa bagay na yan, kilala natin yan na talagang
malambot yung puso niya sa mga taong nangangailangan, no? Sa mga taong naaapi. So talagang todo rescue talaga siya sa mga ganyan. Kaya wag na natin bigyan ng ano yan ng masamang kahulugan. So basta tignan na lang talaga natin siya na mabuting tao, no? So ganun na lang. So yun nga, basta sabi ko nga wala namang problema sa mga desisyon nila basta ang Danjoy mananatiling Danjoy. Basta hindi maapektuhan ng Danjoy, nako, chill tayo dyan. Walang magiging problema, no? Kasi kapag once na ang Danjoy is nagka-problema, nako, magwewelga tayo. Diba? Hindi tayo papayag. So, forever na yan. Nakatatak na yan sa atin. Forever na yan na susuportahan natin ang Danjoy. 'Di ba guys? So yun. So siya nga pala guys, thank you so much sa mga sumusuporta sa akin, nagtatangkilik ng aking mga video. I appreciate you lahat. So thank you so much. So yun. Hanggang dito na lang muna, sa susunod ulit. Babu!